Talk about my preference, I would rather appear sa lower house. Kasi nga, doon nga yung gera eh. Magandang araw mga kabayan. Kung saan ang battlefield, doon tayo. Yan po yung matapang na mga salita na binitawan po ni Mayor Magalong. Ibig sabihin ba nito ay handa na po siyang pangalanan ng mga kongresista na sangkot sa maanomalya ng mga kontrata sa gobyerno, mga kababayan. At sabi po ni Senator Marcolita, antay lang po tayo dahil mas malalim, mas malaki po ang investigation ito. At may aasahan po tayo na matinding pasabog sa susunod po na Senate Blue Ribbon hearing, mga kababayan. Yan po yung ating pag-uusapan, pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like muna ang video ito. Like po natin. Maraming salamat. Mga kababayan natin, ito pakinggan natin ha. Matindi po, no? Talagang manginginig sigurado, no? Itong matandang si Avante at itong mga kongresista na involved sa mga flood control project. Tamba at saka si Gonzales, Saldico, nasaan na kayo? Marinig nyo itong sasabihin ni Mayor Magalong. Sa House hearing, hindi po kayo naimbitahan sa flood control probe. Ano pong reaction nyo or gusto nyo bang mag-testify doon? Well, in fact, meron nagsabi sa akin na may invitation na yung Senate sa akin. But if you talk about my preference, I would rather appear sa lower house. Kasi nga, doon nga yung gera eh. O doon tayo pupunta sa may gera. Iyon talagang gusto natin kay Mayor Magalong. Matapang, mukhang kakabahan na po itong si Abante na, no? Baka mag-atras itong si Abante, no? Sinasabi niyang impikan daw po itong si Mayor Magalong. Tingnan natin, atras Abante. Mukhang may backup pa naman itong si Mayor Magalong na USB. USB pa nga lang po ni Toby Chanco ay kinabahan na sila. Paano pa kaya kung itong ilalabas ng mga ebidensya? Sabi ni Mayor Magalong, ang kapal po ng mga dokumento na hawak niya. Lalo na ngayon, mas lumalawak po yung Mayors for Good Governance kung saan, no, sila po yung nagbibigay, nagpipid ng mga information na kailangan po ni Mayor Magalong. Buong Pilipinas yan, mga kabayan, no? Imagine mo, si Leni Robredo sumanib na dyan. And at the same time, doon naman sa Senate, with all due respect, gusto ko lang na magbigay galang sa kanila. But sana maintindihan nila na kung pwede sana, doon muna ako mauna sa kamera. Doon nga muna, no? Ito talaga yung bakbakan, no? Pampalin mo muna kaliwat kanan yung mga buaya doon. Bakit sir, ganun ang gusto nyo but sa House, are you ready to hearing? Siguro, hindi ko muna sagutin yan, ano? Buti na lang siguro. Basta ang sagot ko lang dyan is, kung saan yung battlefield, doon tayo. Right. Yun po yung ating abangan, mga kabayan natin. Itong binitawang salita ni Mayor Magalong, kung saan yung battlefield, doon tayo, mga kababayan natin. Alam naman natin, no? Again, itong si Atras Abante, mga kababayan, na talagang galit na galit ito kay Mayor Magalong eh. Ito lang naman po itong si Atras Abante, no? Na may mga kinakausap umano na mga kontratista. Sana all may kontratista talaga. Sana all may contractor talaga. At pati magpapatawag kay Saldico, no? Ito yung number 1 na kumontra, mga kababayan po natin. Itong si Atras Abante. Alam kung bakit takot sila. Atras Abante, no? Si Ortega, si Janet Keren. Yung mga yan, kilala talaga sila na dumidikit po diyan kay Saldico. At yung, alam mo, nilabas ni ni Congressman Toby Chanco, di ba, yung USB para pabuksan na. Ang ina, nanginginig sila lahat. Okay, punta naman natin, mga kababayan, no? Itong pakiusap po ni Senator Marcolita at yung mga posibleng ilalabas. At balita ko po, mga kababayan po natin, sabi ni Senator Marcolita, no, ay nakiusap, ay sumulat na po siya sa DOJ para magkaroon ng hold departure order itong mga kontraktor at mga miyembro ng DPWH. Sana po, pati na rin itong mga congressman, no, na labas-masok ngayon sa Pilipinas. Baka mamaya magka-bulagaan, bago pa magkaroon talaga ng arrest warrant laban sa mga ito, yung mga takas na. Diba? Kaya ngayon, si Saldico, nasaan na po si Saldico? Nasaan si Martin Romualdez? Sila po yung mga involved sa mga insertion na yan eh.
Kaya kung ano talaga ha, kung seryoso itong si Bongbong Marcos at sabi ni Claire Castro, bigyan daw na po ng pagkakataon itong si Bongbong na panindigan ang kanyang kampanya laban sa korupsyon. Dapat ang unahin niya dito tanggalin ang kanyang pinsan, no? Kasi yan ang punot dulo ng korupsyon eh. Yan ang korupsyon eh, yung mga insertion at yung paggamit niya ng pera ng taong bayan para gipitin ang mga Duterte. Pero kapag yan ay hindi niya po ginalaw, talagang malinaw po na ito ay isang ano lang propaganda, twisted or talagang ano lang ito, pakitang tao lang mga kababayan po natin at ididiin lang malamang dito is mga diskaya at mga taga DPWH. Pag hindi ginalaw yan si Martin, Saldico, kongresista, alam niyo na yung mga kababayan po natin. Pero kung talagang patunayan niya, wala siyang santuin, walang kaibigan, walang kapamilya, walang kaalyado, maganda. At least ipakita niya na may bayag naman siya sa natirang 3 taon niya, no, sa kanyang administration. Pero never again na, mga kababayan natin. Okay, punta tayo kay Senator Marcolita. Pangalawang pagdinig itong malawak at hindi matanggap-tanggap na pagkakalustay ng ating pera ukol nga sa paglalatag ng mga flood control projects. Siguro po napansin ninyo ang kaseryosohan po ng pagdinig dahil ako po mismo sa aking pangungunang salita nung makita ko po na hindi nila maibibigay yung listahan ng mga bilang ng flood control projects na tinawag nating multo o ghost projects ay talagang sinabihan ko ng diretso ang Thematic na yun talagang hindi nila ibibigay yun. Magbibigay mo yun siguro mga 2, 3 lang. Diba? So ilan yung binigay? O 2 nga lang pala ang binigay. ating Secretary Bonoan ng DPWH, hindi ko tatanggapin yung 2 listahan na ibibigay mo sa akin. Sapagkat nung unang pagdinig pa lang, ang indication na sinasabi namin dyan, marami talaga yan. At napilitan kong sabihin sa kanya na sa estimate namin, hindi bababa sa 70 ghost projects. Bakit ang ibinibigay mo ay 2 lang? Siguro napansin Sabi, no? Itong po, so 70 po, no? Talagang 2 lang yung binigay niya. Alam mo si Bunuan involved ito para sa akin mga kababayan. po nila na seryoso po talaga kami. Kaya ako ay nabigla sapagkat di ko inasahan na magbibitiw siya kagad nung araw na yon. Huli kaming magkausap sa pamamagitan ng text messaging. Pero nandun na po yun. Kanina, na lumitaw po na sineryoso din namin sapagkat alam namin yung 15 contractors na yon ay maaring natatakot na magturo ng iba pang mga sangkot dito sa maanumalyang pagkakalatag ng flood control projects. Pero binigyan natin sila ng alternative. Pinayuhan nga namin ay consider nila yung magbayad na lang sila ng danyo sa gobyerno at ituro nila kung sino yung mas may pagkukulang dito sa mga bahagi ito. Kanina po sinabi namin, kinasangkapan na namin yung AMLAC. Titingnan po kayo ngayon at sa pag-umpisa ng aming pagdinig, sila rin ay nakahanda na rin magsagawa ng sarili nilang pag-iimbestiga, maaring ma-freeze ang assets ninyo. Nakiusap din kami sa immigration na magpalabas sila ng lookout order, baka saka Yun ang inaantay natin mga kababayan natin. Lookout order, napaka-importante yan. At yung pag-press ng mga account nitong kagaya ng mga diskaya, bago pa malipat yan. Of course, kay Saldico, San Luis, dapat yan, unahin nyo po yan, no, Senator Marcolita. Aming pera yung mga cost bago pa nila ma-transfer gamit ang kanilang private na mga eroplano. ang iba po sa kanila o sa inyo ay nagtatangka na umalis ng bansa. At yung pick-up, sinabi namin, yung chance na ma-revoke ang mga lisensya ninyo, nandyan din. Of course, ang DPWH at saka yung Civil Service Commission, kapwa sila mayroong karapatang magpataw ng preventive suspension sa kanilang mga airing officials at mga empleyado. So, Yun, napakaganda po mga kababayan natin, no? At ito po, napaka-positive po itong mga binitawang update po ni Senator Marcolita. At siyempre marami pa tayong abangan mga kababayan po natin. At at least ngayon, no, updated po tayo na may mga whole departure order po sila, yung AMLAC, no? At sana po itong ano nila ma-press yung mga account nila bago pa malipat po sa kanilang mga kapamilya o sa daming account. Yung lahat, yung Wawa Builders, ang daming yung daming pera niyan. At yung Wawa Builders na yan, itong si Mark Arevalo, alam ko dami lang po yan, no? Hindi naman siguro tanga itong mga senador natin na hindi nila masins na talagang dami lang talaga itong ano na ito, itong si Wawa Builders na ito. At sana po ako no, patuloy po tayo na mag-aantay, no. Patiently mag-aantay po tayo sa susunod na pagdinig ng Senado. Pero hopefully po hindi po maimpluwensyahan ni Bongbong Marcos
ang mangyaring investigation sa Blue Ribbon Committee. At kung medyo malamya, no, yung second pagdinig ni Senator Marcolita at yung nagpakita ng talagang matapang at agresibong pagtatanong ay si Jinggoy, ako inaasahan ko na lahat na ay magkaroon ng agresibong pagtatanong, matapang, no, para sila ay mapilitan po na kumanta, Senator Marcolita, no? Palabas niyo na po yung ano niyo ba, tapang niyo pa, dik-dik pa ba? Talagang ano, talagang kumanta po. 'Di ba? Yan ang gusto natin mga kababayan natin. Yan nami-miss natin yung gobyernong pang Duterte mga kababayan. Na walang sinasanto, no? Kahit sino ka man, oligarko ka man, mataas ang posisyon sa gobyerno, kaya kang pangalanan kung ikaw ay mapapatunayan na involved. Okay? So yan lang po mga kababayan po natin. Maraming salamat.